Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, I'm Mondays Vlog. Nako, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa ika nga po'y mainit na usapin dito sa iniimbestigahan ng ICC na dating Presidente Duterte. Sa puntong ito, mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng kaunting video clips na ito. Naku po, alam niyo ho ba ang nilalaman ito? Kaunting padaan. Sinigurado na ito si Duterte ay talagang hindi makakalusot dito sa warrant of arrest ng ICC. Hindi po ito fake news dahil mismo nga abogado na nagsabi ho na nakakausap ho ng ICC. At siyempre, iyan at marami pang iba ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, punto de vista, na naayon ho sa gulo ng video. Samahan niyo po akong panoorin. Sure na ang warrant of arrest ni Diego Duterte. Mamatay man ako o hanggang buhay pa ako, hintayin ko talaga na ma-release ang warrant. So, nakasiguro na kami ni Atty. Pereira na lalabas ang warrant of arrest ni Diego Duterte. Alam niyo po, nasa kalagitnaan po tayo ng mainit na issue po nitong International Criminal Court at talaga maingay po yung mga Duterte lately. And sabi nga na iba, baka naman daw nakakaramdam na ng pressure o ng kaba dahil doon sa takot na baka po magpalabas na ng arrest warrant yung ICC, yung International Criminal Court, laban po sa dating Pangulo. Ngayon, isa po sa mga, kung sakali po matuluyan, no, kung talagang mag-blossom po into a full-blown case at magkaroon po ng trial, isa po sa mga inaasahan na tatay yung testigo rito ay isang dating pulis sa Davao City na ayon sa kanya ay naging miyembro daw po siya ng tinatawag na Davao Death Squad, yung DDS, at inamin po niya na tumayo po siyang hitman nung nakaraang panahon dito po sa DDS na sumasagot po sa authority na nagngangalang Rodrigo Duterte. So ngayong gabi makakausap po natin itong sa dating pulis ng Davao City, si Mr. Arturo Las Cañas. I'd like to welcome Mr. Las Cañas dito po sa ating programa. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First, sir. Yes, magandang gabi po, Christian. Sir, unang-una, kumusta ba ang, ang safety and security? Dahil hindi simple itong issue na kinasasangkutan nyo po, ano? Kumusta po ba kayo ngayon? Yes, hindi ko lang masabi ang location ko. Pero about my safety and security, well, medyo okay naman for the time being. Pero meron akong mga nararamdaman na nandito na ang kamay ni Digong Duterte. May nararamdaman kayo? Ano po yung mga napapansin yung indications? Well, sa mga lugar na pinupuntahan ko at saka meron akong mga hindi magandang mga situation sa personal security ko. And then para malaman ng lahat na lalo pa kang Mayor Sara Duterte dahil February 2020 pa nag-file na ako ng handwritten supplemental communication to the International Criminal Court with the consent of then Prosecutor Pato Bensula. Mga ano po ito, mga 200 plus pages separate from my 186 pages computer friend affidavit po.
So as early as Feb 2020, nag-file ka ng supplemental affidavit. Yes, Tama po ba? yes, Christian. February 2020, inalaw ako ni dating ICC Prosecutor Fatou Bensouda na mag-file ako ng supplemental communication ko through Counsel Attorney General Metriux. Ito si Attorney General Metriux ay from Switzerland at saka allegedly, ang paniwala ko, na siya ang pro bono counsel ko dito sa kasong ito na appointed ng International Criminal Court. Okay. O sige, bago po natin na himayin yung laman, yung ilan po sa mga nilalaman ng inyong supplemental communication, pag-usapan po muna natin status nyo sa ICC. Ano po ba ibig sabihin pag tinatawag na meron kayong partial immunity? Tama po ba? Yes, binigyan nila ako nung hindi ko lang matandaan ang bulan pero ang taon is 2020 ng limited immunity. Meaning, pwede akong kasuhan pag nakakomment ako ng tertiary. And then, So, naisumitin nyo na po sa ICC yung mga dokumento, exhibits, affidavit, lahat ng mga gusto nyo sabihin. Tama po ba? yes, Christian. Tama po. Tapos may video pa, so nandun yung katunayan na hindi kayo pinawersa, pinirmahan nyo yung communication affidavit. Tama po ba? Yes, at saka nabigyan ng kopya si Attorney Pedro Ferreira itong pre-trial interview and investigation on me. And then, kasi nag-motion siya na maghingi siya ng kopya sa mga prosecutor, and then inalaw ko siya with my consent sa presence ng lahat. May kopya siya, ako lang ang wala pang kopya dito. Itong video na papatuloy sa mga sinasabi ko. Tapos tama po ba, nung ginagawa itong buong proseso na ito with the ICC, merong court-appointed international lawyer representing sino po ba? Yung inaakusahan nyo? Tama po ba yan? Yes. Mayroon silang in-appoint na counsel for Mayor Rodrigo Duterte at that time. Okay. Kung sakali may mangyari sa inyo, pero wag naman po sana, tatayo po ba yung mga isinumitin yung dokumento, ebidensya, communication sa ICC? Sakaling may mangyari man sa inyo po. Yes, inassure ako nito ng mga prosecutor and investigators at the conclusion of the pre-trial interview and investigation with me. Kahit anong mangyari sa akin, mamatay ako bigla, si Mayor Rodrigo Duterte ay hindi makaligtas. Tatayo ang lahat kong sa sinasaboy, sinusulat, at sa nilagay ko sa 186 pages computer print affidavit ko. Walang masayang po dito. Okay. Dito po sa pagkakaalam nyo, no, kasi dito sa Pilipinas, ang usap-usapan ay baka raw magpalabas in the coming months ng arrest warrant yung ICC. Siyempre, it has to be officially announced kung meron man. Pero sa pagkakaalam nyo, sa mga nadidinig nyo, sa mga nakakarating na balita sa inyo, mukha ba maglalabas? No? Kasi kayo yung kinakausap dyan ng ICC. Ano po ba yung mga nakakarating na information sa inyo? Mukha po bang may lalabas na arrest warrant against the former president? Well, no, the conclusion of the after the conclusion of the pre-trial interview and investigation on me, hindi ko lang pangalanan ang investigator na ito. At isa sa nakaalam nito ay yung appointed counsel ko na si Attorney Pedro Ferreira. Sure na ang warrant of arrest ni Diego Duterte. Mamatay man ako o hanggang buhay pa ako, hintayin ko talaga na ma-release ang warrant. So, nakasiguro na kami ni Attorney Ferreira na lalabas ang warrant of arrest ni Rodrigo Duterte. Okay, alright. Shout out sa lahat. Nako po, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating bibigyan ng highlight. At siyempre bago tayo magpatuloy,
ay shout out, maraming salamat, Christian Isguera. Ipahintulot ho ang paggamit, sir, ng iyong video clips. Kapag may pagkakataon po tayo, ay pwede po nating suportahan kung gusto niyo po. Ito si Christian Isguera, ang kanyang YouTube channel, ang Facebook page. At nako po, matitindi ang mga laman ng kanyang channel nito. Okay, dito po tayo. At siyempre ito pong napanood nyo at narinig na audio clips. Ayan po ay live interview ni Arturo Las Cañas, ating star witness, laban ho dito sa dating Presidente Duterte. Diyan po sa channel at FB page ni Christian Isguera na mahigit 1 linggo lang po ang nakakaraan yan, mga kaibigan. Hindi po lumang video yan. Okay, dumako po tayo dito at katulad nga po ng nasabi ko, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Datapwat sa puntong ito ay nasabi natin na napakaliwanag ho sa gulong ng video na sinigurado ni Arturo Las Cañas na lalabas ang warrant of arrest nitong dati Presidente Duterte. Ayon ho sa kanyang abogado. Ito po si Arturo Las Cañas ay nakakausap po ng ICC. Ito pong abogado ni Arturo Las Cañas ay nakakausap din po ng ICC. Datapwat sa puntong ito, ang nilabaso di umano na kanilang impormasyon tungkol dito sa nga po sigurado na paglabas ng warrant of arrest nitong si Duterte ay galing po yan, nga po diyan sa nasasakupan ho ng ICC. Alam nyo, pag nandiyan ka sa tabi ng ICC, may makakatunog ko talaga. Diba? Lalo at kapag ikaw ay kinakausap at lalo na kung magbabatay ka di umano sa matitibay na ebidensya, mga kaibigan. Gusto ko lang pong ipaalam, disclaimer lang ho, sa lahat na nagbibigay sa inyo ng komento na itong si Arturo Las Cañas ay bayaran na isang witness laban kay Duterte na dating presidente. Kung nasasabi niyo po yan ay buong puso ko nire-respeto. Public opinion po niyo yan, mga kaibigan. Dahil marami po, may mga nagsasabi ho na ito daw ho ay bayaran. Mga kaibigan, buong puso ko i-respeto yan. But alam niyo ho, mga kaibigan, ang kaso po na ito ay wala sa kaso ng Pilipinas. Wala pong kaso dito yan. Ang umahawak po ng kaso na ito ay ICC. Datapwat na talakay po natin ito. Ang gusto ko lang pong ipahiwatig. Bago ho magsalita si Arturo Las Cañas ng kanyang mga sinabi dito sa live interview na ito. Yan po ay with supporting dokumento, affidavit na nakasubmit na ho sa ICC, mga kaibigan. So hindi, okay lang sabihin nyo na isang marites, karapatan nyo po yan. Hindi ko kayang pigilan ng inyong mga sarili. But ang gusto ko lang po muling ipaalam, ito pong lahat na sinasabi ni Arturo Las Cañas with supporting affidavit, sinumpaan niya sa laysay, handwritten pa, di umano ang ginamit niya na nakasubmit ho sa ICC na iniimbestigahan po ngayon. Di po ba, mga kaibigan? Kasi marami po nagsasabi na ito ay isang haka-haka, bayaran, walang problema. But ang importanteng mahalaga dito, darating ang araw, kung ito man ay bayaran, lalabas ang katotohanan. Di ba? Sapagkat sinasabi niya ay limited nga ang kanyang immunity. Pwede siyang kasuhan kapag siya ay nagsinungaling. Di ba? Pwede siyang kasuhan ng perjury. Datapwat, nandyan po siya, inilalahad ang dapat ilahad. Kung nagsisinungaling siya dyan, shoot din siya sa balde. Mga kaibigan, alam ko na, alam ko na kuha nyo ang gusto kong ipahiwatig. Mga kaibigan. Kaya't kung ano man ang inyong reaksyon, komento dito kay Arturo Las Cañas, diyan po sa comment section.
ay pwede po kayong magbigay ng inyong public opinion. Huwag po kayong matakot. Karapatan nyo po ipahayag inyong salubin, pabor man o kayo o hindi, mga kaibigan. Batang gusto ko lang po dito muling ipunto. Ito po lahat ng sinasabi ni Las Cañas ay nandyan po nakasablit na sa ICC na siyang nagbigay daan ho para imbestigahan itong ika nga po'y dating Presidente Duterte. At ngayon ho ay napakainit, umuugong na usapin na di umano, according dito sa gulong ng video na ito ay nabanggit na sigurado na ang paglabas ng warrant of arrest laban ho kay Duterte. Hindi ho ako ang may sabi, according ho dito sa gulong ng video. Hindi ko na isa-isahin, mga kaibigan, kung ano ang nilalaman nito. Alam ko, napanood nyo, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat sa lahat ho ng hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kapag may pagkakataon po kayo. Kung gusto nyo lang po, pwede po kayong mag-share ng video na ito lalong mas maraming nakapanood. Bye-bye, palakpakan.